Sa gitna ng unos, ikaw ang lakas ko. Sa dilim ng gabi, liwanag mong buo. Hindi ako matitinag, sa iyong puso'y payapa. Kahit anong mangyari, sa iyo ako'y kakapit. Ikaw ang kanlungan ko, sandigan ng puso ko. Hindi matitinag, di magigiba, pag-ibig mo'y sapat. Ikaw ang kanlungan ko, Panginoon, sa bawat oras buhay ko'y hawak mo. Ikaw lamang, O Diyos. Kung ako'y nadarapa, biyaya mo'y sapat. Pag-asa sa umaga, pag-ibig mong tapat. Di mo ako iiwan, ako'y sa'yo lamang. Ikaw ang kanlungan ko, sandigan ng puso ko. Hindi matitinag, di magigiba, pag-ibig mo'y sapat. Ikaw ang kanlungan ko, Panginoon, sa bawat oras buhay ko'y hawak mo. Ikaw lang, O Diyos. Hindi ako mangangamba, kahit anong harapin pa, Panginoon, ikaw ang kasama. Buhay ko'y iyong na. Ikaw ang kanlungan ko, sandigan ng puso ko. Hindi matitinag, di magigiba, pag-ibig mo'y sapat. Ikaw ang kanlungan ko, Panginoon, sa bawat oras buhay ko'y hawak mo. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw ang kanlungan ko, sandigan ng puso ko. Hindi matitinag, di magigiba, pag-ibig mo'y sapat. Ikaw ang kanlungan ko, Panginoon, sa bawat oras buhay ko'y hawak mo. Ikaw lamang, O Diyos. Hello po. Blessed evening po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, sisimulan ko lamang po sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos Ama, tunay kang dakila sa lahat, Panginoon. Nararapat ikang isambahin at papurihan, Panginoon. Lord,
na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, na binigyan mo ako ng isang pagkakataon, Panginoon, makapagpahayag ng iyong salita, na makapag-share ng iyong word, Panginoon. At thank you, Lord, na sa pagbaba sa akin ng gusto mong ipasabi, Panginoon, gusto mong ipahayag, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Lord, thank you rin po sa buhay at lakas, Panginoon, na binigay niyo sa akin, Lord. Lord, ang tanging hiling ko, Panginoon, ay sa aking ihahayag, Panginoon, ikaw ang maitaas, Panginoon. Ikaw ang makita, Panginoon. Ikaw ang papurihan, Panginoon. Lord, gabayan mo ako sa aking paghayag ng iyong salita, Panginoon. Tago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako na sa aking mga sasabihin, Panginoon, sa aking ihahayag, Panginoon. Gabayan mo ako, Panginoon, babaan mo ako ng wisdom and knowledge, Panginoon, na ito'y naintindihan ko at maintindihan rin ng mga makakanood at makakarinig ng itong salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus Christ's name, Amen. Sige po, bago ang lahat, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Not Everyone Will Like You, o hindi lahat ay magugustuhan ka. Sige po, ang verse po na ibababa ko po ngayon ay makikita sa John chapter 15 verse 18 to 19. Basahin ko po muna sa English. Ang sabi po, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Sige po, sa Tagalog naman po natin basahin. Sabi po, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan neto bago kayo. Kung kayo taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin neto bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Sa verse pa lang po mismo, maintindihan na po natin sa nangyayari po ngayon sa mundo, di ba? Sa social media pa lang po, may mga nakikita ako na Kristiyano, kapwa Kristiyano, nagtatalo nga eh. Na sa buhay po ng isang tao, meron talagang hindi tayo magugustuhan kahit wala po tayong ginagawa. Kahit sa pagsasalita, sa pagkilos, talagang may mga masasabi po ang ibang tao. Talagang pupunain po tayo. Pero hindi naman, it doesn't mean na kapupuotan din natin sila. Hindi po, mali po yun. Mamahalin natin sila. Yung love like Christ nga po, di ba? Makikita pa rin sa atin ang Christ-likeness. So, hindi po natin kailangan na magalit din sa kanila or kapuotan po natin sila. Ang gusto ko din po iparating dito ay kailangan po natin tanggapin na hindi lahat ng tao ay magugustuhan tayo. Kasi po, kung isipin po natin, kay Jesus Christ nga po, kay Lord po. 'Di ba? Ang dami po nagpe-persecute sa kanya. And up until now, ang daming kumbaga sinasabi about kay Lord. What more pa po sa atin? Then noon din po, 'di ba, sa 12 disciples niya, may isang nagbetray. Na pinagpalit siya sa ilang pirasong silver po. Tama po ba? May isa din pong nag-deny sa kanya. What more pa po sa atin? 'Di ba? Kung sa Panginoon nagawa, paano pa sa atin? So tayo, ang kailangan lang natin gawin ay mahalin sila at tanggapin natin sa sarili natin 'yan. Kasi tandaan natin, dito nga po sabi, 'di ba? If you belong to the world,
it would love you as its own. Sabi naman po sa Tagalog, 'di ba? Kung kayo'y kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin neto ay tama po. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin neto bilang kanya. 'Di ba po, bilang Kristiyano, hindi na po tayo taga-sanlibutan taga-langit na po tayo. Na kay Lord na po tayo. Si Lord na po ang nagmamay-ari sa atin. So, tsaka po, kung iisipin po natin, kung validation, papuri ng ibang tao lamang ang nais natin, hindi na po si Lord ang sinasamba natin yan. 'Di ba? Hindi natin kailangan ng papuri ng ibang tao or validation ng ibang tao. Ang isipin natin lagi, kay Lord lang validation lang ni Lord. Kasi mas matakot po tayo kung wala ng approval ni Lord, kung hindi na tayo napapansin ni Lord. Kasi hindi po So, kung magsisik po tayo ng attention or magsisik tayo ng validation, dapat yung kay Lord. Tsaka, tandaan po natin lagi, di ba nga po, ang sinasabi na 1 Corinthians 10:31 na whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. So, ang lahat po ng lagi natin tatandaan, lagi natin dapat ginagawa ay alam natin na nakaka-glorify kay Lord, nakakapuri kay Lord. Hindi na natin kailangan ng parang ipilit natin na magustuhan tayo ng ibang tao. Kasi kung validation na ng ibang tao, hindi na si Lord ang sinasamba natin yan. Ayun po. Tapos dito po, sabi din sa Galatia 1:10. Wait na po, basahin ko lang po. Galatia chapter 1 verse 10. Sabi, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais ko mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. 'Di ba? Hindi na tayo nagsisik ng validation ng ibang tao, ng papuri ng ibang tao, or ang pagsamba ng ibang tao, hindi na Kay Lord na, si Lord na ang hinahanap natin Kumbaga, si Lord na ang, mas importante na sa atin kung nalulugod ba si Lord sa ginagawa natin or hindi share ko lang din po, no? Ito pa pala pa. Servant na tayo ni Lord. Hindi na natin hangad ang papuri ng ibang tao. Tanging papuri na lamang ni Lord ang kailangan natin o ang hinahangad natin. Kasi dito nga 'di ba sinabi na, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. So tanggapin natin na hindi talaga lahat gugustuhin tayo. Dahil pinili na tayo ni Lord Ngayon, yung sabi dito. So John, ano po pala yan? John chapter 15, verse 18 to 19, yung sinabi na, ngunit hindi na kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napuput sa inyo ang sanlibutan. Magalak tayo, no, na hindi na natin hangad ang papuri ng ibang tao. Tapos dito din po, share ko na lang din po yung verse ng Matthew chapter 22 verse 21 na sinabi, sa emperador po, tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, kung gayon ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Itong pong verse na to, napapansin ko po, usually ginagamit siya pang tithes and offering po, no? Pero dito po, i-connect ko lang din po sa pinag-uusapan natin na sa emperador po, tugon nila. Kaya't sabi niya sa kanila, kung gayon ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. So parang ipagpaubayan na natin kay Lord lahat, no? Kasi kung ng isang tao sinahangad ang papuri ng ibang tao, sige, doon na siya sa tao na. Kaso tayo po, 'di ba? Kumbaga, ang sa Diyos. So sa Diyos na tayo.
Kay Lord na lang din tayo maghingi ng validation or ng approval. Kumbaga, yun lang po ang mas mahalaga sa lahat, 'di ba? Hindi na tayo dapat pang kumbaga actually, totoo naman po bilang tao, I'll be honest, 'di ba po? Bilang tao talaga, minsan masasaktan talaga tayo 'pag malaman natin ng isang tao ayaw sa'tin or magugulat tayo, galit sa'tin, o wala tayong ginagawa, maiinis or magagalit. Masakit po talaga sa feelings yun na parang wala ka namang ginagawa, bakit galit sa'yo? Wala ka namang ano, parang yung sinabi mo naman is for good ng ibang tao or para sa ikakabuti ng isang tao pero magagalit sa'yo. Masakit, nakakalungkot. Pero minsan kailangan lang talaga natin siyang tanggapin. Pero it doesn't mean naman na parang hindi na natin din i-evaluate yung sarili natin. Kasi mamaya, yung nasabi natin pala, sobrang nakakasakit doon. Ang pinapoint ko lang naman po dito na not everyone will like you. Yung ano po, yung minsan, kung i-evaluate natin sa sarili natin, alam naman natin na sa ikakabuti nila yun, pero nagagalit sila. And then yung sa validation din po, talaga. No need for the approval of others if ang ginagawa naman natin to glorify God, to worship God, di ba po? I-share ko na lang din po, it's a life testimony. Ito po, isa sa pinapasalamat ko kay Lord. Before po, bago po ako maging Kristiyano, people pleaser po talaga ako. Like, kahit hindi na okay sa akin, go lang ako ng go. Lalo na po nung during college days ko. Kasi po, ito po, since elementary, high school, few friends lang po kasi talaga ako, hindi ako masyado pong mabarkada. So, ang kasama ko lang nung elementary ako, siguro 3 or 2 lang na tao. Okay na ako sa ganong friends, ganyan. Hindi po ako sanay ng sobrang daming kaibigan. Even nung nag-high school ako, iilan lang din po ang talagang sasabihin kong friends ko na nakakasama. 3, 2, or 4 na tao lang yung group of friends ko, ganyan. Pero tapos po, syempre parang nasanay po ako na yung 4, 3 na kasama ko is gusto ako, syempre. Kaibigan ako. Kumbaga, wala akong naririnig na bad things masyado na sinasabi sa akin. Well, may mga nakakasagutan akong friends ko before pero nagiging okay agad. I mean, hindi ko po nararamdaman na ayaw ako nung ibang tao, ganun. Then, nung dumating po nung nag-college ako, syempre po, culture shock ako na mga ibang tao yun, mga bagong tao na, may mga mas matanda na sa akin, and may mga mas matured, 'di ba po? So, parang naninibago ako, ganyan. So, ako, para maging in, kasi dati po ang isip ko 'pag college na, dapat cool, kasi college na, ganyan. Iba na yung mga kasama mo, ganyan. So, ako dati, just to get in sa isang barkadahan or sa isang group of friends, kahit hindi na okay sa akin, go ako. Nag-go ako. Oo ako ng oo. Like, aayain akong, ay tara, inom, ganyan. O, wag na tayo pumasok. O, sige. O, try mo ganito, try mo ganyan. Oo ako ng oo, kahit sa isip ko hindi. And then, ito po, may isa kong kwento din na, ang parents ko po kasi, ayaw nila nang basta ako nagdedesisyon, like kahit yung paggupit sa buhok ko, tawag dito, yung kailangan ko ipaalam yun sa kanila, yung mga ganong bagay po. Dati nung college ako. And then, may naging friend po ako nung college na
parang hinaano niya sa akin, "Gupit na natin yung buhok mo." And then sinasabi ko, "Hindi puwede, magagalit sila mama," ganyan. And then yung parang panakot niya, "Sige, di ka na papansinin, di kita." So ako po parang dahil takot akong hindi pansinin, takot akong mawalan ng kaibigan, parang kumbaga hindi masama sa mga cool, pumayag ako. And then ang nangyari po, pag-uwi ko ng bahay pinagalitan ako. Nagalit sa akin mama ko, nagalit din sa akin papa ko kasi nga ba't daw ako nagdedesisyon na papagupitan, dapat daw pinapaalam muna, ganyan. Then sa ngayon po, kung i-re-rely natin, 'di ba po, hindi hindi sa'yo okay eh. Hindi okay sa'yo, eh, pero gagawin mo to please others. Then yan po, dati yan, na ito po, kung may mga student po na nakakanood, please wag pong gayahin, na inaya ko, "Wag ka na pumasok, wag tayo pasok ngayon." Ayun, sama po ako, ta's ang punta namin inuman. Which is hindi sa'kin okay, kasi nung mga time na yun, alam kong ang kuya ko po ang nagpapaaral sa'kin. So, medyo guilty ako 'pag nagloloko-loko ako sa pag-aaral po dahil nga ang kuya ko naghihirap magtrabaho ta's ako magloloko-loko. Pero ginagawa ko pa rin, just to please them. And then meron po akong friends din nun na mahilig siya mag-video-video. 'Pag may nakakatawang gagawin, papaulit ta's bibidyohan. Yung kahit ayoko, kasi ayoko po talagang nagbi-video o binibidyohan ako or pinipicturan ako ng parang gagawin akong katatawan, ginagawa ko, just to please them. 'Di ba po, ang pangit. Minsan mapapahamak ka na sa ginagawa or sa inaano, just to makakuha tayo ng yes ng iba at maano nila tayo, kumbaga maisama sa grupo nila. Hindi na po okay. So yun po yung ano ko na, and then ito po na naging Kristiyano na ako, yun yung pinapasalamat ko kay Lord kasi I'll be honest, konti-konti ko siyang natatanggap sa sarili ko, and hindi ko na siya dinadamdam ng sobrang parang iniisip ko ng ilang araw 'pag ayaw sa'kin ng ibang tao, hindi na. Ang ginagawa ko na ngayon 'pag may nalaman ako na may nagalit sa'kin or may nagtampo, pinagpe-pray ko na siya. And then ayun, sinasabi ko po kay Lord, and sinasabi ko din po sa husband pastor ko, kay Pastor Israel po. Shine-share ko sa kanya, and then pagpe-pray namin, and then ako, okey na ako. Kumbaga, once na masabi ko na kay Lord, makuwento ko na din sa asawa ko po, nagiging okey na ako. Kumbaga, mamaya-maya wala na yung kumbaga yung parang sad moment ko, wala na. Parang okey na ako. Kasi parang inaano ko, okey lang naman kung, hindi ako gusto ng tao, wala akong magagawa. Acceptance po ba, gano'n. Yun na lang yung ginagawa ko po sa sarili ko. Talagang acceptance na lang sa mga bagay-bagay. Tas ayun po, sige po, continue tayo. Tas ito naman po yung she-share ko po na isa pang verse dito sa Mga Awit chapter 59 verse 14 to 17. Basahin ko lang po. Yung sabi dito, pagdating ng gabi, sila'y nagbabalik sa loob ng lungsod. Asong kumakahol ang nakakatulad habang naglilibot. Animoy lagalag, lakad ng lakad, pagkain ang hanap. Umuungol kapag nakuhang pagkain di sapat. Ngunit aawit ako pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas pagkat ika'y muog sa buhay kong ito at aking kanlungan kapag lugmok ako. Tagapagtanggol at aking kanlungan, ikaw ay pupurihin, Diyos na nagmamahal sa akin. Dito po, ang i-ano ko naman po, i-connect ko. Yung minsan yung mga may galit sa atin or ayaw sa atin. Or kahit hindi natin kilala, ganyan. Para silang yung, sabi yan, pagdating ng gabi sila nagbabalik sa loob ng lungsod at ang kumakawal ang nakakatulog habang naglilibot. Parang mga aso nga po na kahol ng kahol minsan kung ano-ano, kumbaga kung ano-anong sinasabi sa atin. Hindi sila, ayan, animoy lagalag, lakad ng lakad. Hindi yung mga hindi pumapakali na
na parang hindi sila ma-satisfied na kumbaga i-bash tayo or may sabihing hindi maganda sa atin. Pero glory to God, 'di ba? Ito sabi din dito, "Ngunit aawit ako, pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas, pagkat ika'y muog sa buhay kong ito, at aking kanlungan kapag lugmok ako'y tagapagtanggol at aking kanlungan. Ikaw ay pupurihin, Diyos na nagmamahal sa akin." 'Di ba? We don't need to get bothered sa mga kung ano-ano, kung ano-ano yung sinasabi sa atin. Ano na lang, kumbaga, let's praise and worship our God, our Lord, 'di ba? Mag-praise and worship lang tayo. Kasi minsan gawa lang din ng kalaban natin, ng kalaban talaga. Gawa lang ng kalaban yung ano, yung parang pagkapuot or pagkagalit sa atin ng ibang tao, 'di ba? Gawa lang din talaga ng kalaban yun minsan, eh. Sorry po kasi may nahanap lang ko yung mic ko po nawala. Anyway, ayun po, ayan 'no, ito ang mga magandang tandaan. Tagapagtanggol at aking kanlungan, ikaw ay pupurihin, Diyos na nagmamahal sa akin. 'Di ba? Ang sarap ng gano'n, maging panatag lang tayo sa piling ng ating Panginoon. Okey, sige po, sa next verse naman po tayo. Ito po, bilang pagtatapos ibababa ko lang po ang dalawang verse na lang po para sa ating pagtatapos sa ating usapan. Ang John 14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Diba? Maging peace lang tayo kay Lord. Sige, pagbasahin natin sa English. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Diba? Mapanatag lang tayo sa piling ng Panginoon. Maging peace tayo sa piling ng Panginoon. Kapayapaan lamang. Huwag na tayong masyadong mabother or ma-overthink sa mga bagay-bagay. Ayan po. Ang last verse naman po ang iyaano ko is Mateo chapter 5 verse 11 to 12. Ayan. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. Napawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyo na usig din ang mga propetang nauna sa inyo. Kaya pag ganyan po may nangyari na nabalitaan tayo or may nasabi sa atin ibang tao, kumbaga pang sa walang bahala natin, ipagpasa Diyos na lang natin. Magalak tayo, mag-praise and worship sa ating Panginoon. Tanging ang pagsamba lamang sa Panginoon naman po ang mahalaga. So, yun po. Yun lamang po ang ating pag-uusapan. Sige po, bilang pagtatapos ay ako po yung nanalangin po ulit ng isang maiksing panalangin lamang po. Lord, thank you Panginoon sa pagbaba ng salita, Panginoon. Maraming salamat at ito'y naihayag ko, Panginoon. Naway may magrema sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong paggabay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pribilehiyo na binigay mo, Panginoon. Tunay na ito lamang ang aming sasambahin at aming pagkakatiwalaan, Panginoon. Thank you, Lord, na nagkaroon ako ng pagkakataon, Panginoon, kapag salita, Panginoon, kahit paghayag ng salita.
May Jesus Christ na Panginoon. Maraming salamat. Amen. till every dark Bye po. addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine